Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. At welcome po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Yes. Paganda ng awit. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ko po na tayo muli tumayo at tayo mananalangin. Father God, salamat po Ama sa umagang ito, Panginoon. Napakahalaga ng umagang ito, Panginoon. Pero alam ko, meron kang special na gagawin ngayong umaga, Panginoon, Yes, sa iyong Lord. anak, Father. Hallelujah. Salamat, Lord. Bigyan mo kami ng katalinuhan, Panginoon, upang magawa namin ang gusto mong mangyari sa amin sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Ama, ang mga salita, basbasan po, Panginoon. Kung meron ang Panginoon may nararamdaman sa mga oras na ito, pagalingin mo, Ama. Salamat, Lord, sa mga pagpapalang ibibigay mo sa amin sa umagang ito, Lord. Ako, Lord, bilang lingkod mo, tulungan mo ako, Panginoon, makibahagi ito ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Kumakanta si Vince, tinitingnan ko yung microphone natin. Parang hindi, Lord, baltan mo na yan, Panginoon. Kumbaga sa ano na siya eh, puro na, ano ang tawag siya? Yung puro na tip, baltado na. Salamat sa Panginoon na ang pagmamahal niya ay nasa atin. Ang ating pong topic ngayon ay about commitment. Kasi po, meron po tayong pipilapan mamaya after ng ating mensahe. Meron pong papel dyan nakaprepare para yan po ay galing pa sa nasyonal. Lahat po tayo, mula sa, basta yung kaya nang magbasa, kasama na dito si Taling Panginoon, si Taling siguro kasama na, tayong lahat. Yung commitment natin sa Panginoon. Kaya, bago po tayo mag-umpisa, gusto kong panoorin natin yung isang video na tinapanood na natin pero ito about sa commitment natin sa Panginoon. Kung ikaw ay committed sa Panginoon, yan po ay mapapatunayan. Kahit umuulan, a-attend ka ng church. Kahit mainit, a-attend ka ng church. Kahit may problema, a-attend ka ng church. Mag-aalagad ka sa Ginoo, anuman ang sitwasyon sa iyong buhay. That is what we call commitment. And it is really obvious in the life of the Apostle Paul. His commitment is really wonderful. May mga mananampalatayang pag nahirapan, ayaw na. Pag nasaktan, ayaw na. Kapag kami pinagpe-pray at hindi sinagot yung prayer, ayaw na. Kapag ka na-offend, ayaw na. Mga kapatid, napakahalaga ng commitment. At ito ay mangyayari lang kung magiging katulad tayo ni Paul na mayroong goal. At yan po ang magandang example. Have a goal like Paul. So napakaganda na makita natin ang larawan ng isang committed believer, committed servant of God, committed Christian. And nowadays, because of the many reasons, it is very seldom na makakakita tayo ng mga mananampalatayang committed sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Kumusta po ang ating commitment sa Panginoon? Napakahalaga po ng commitment natin sa Panginoon. Na dapat po ay talaga meron tayong commitment sa Panginoon. Parang di ba pag tayo ikinasal, sinasabi ron talaga na hanggang kamatayan ang commitment ko sa pag-aasawa, di ba? So ang commitment natin sa Panginoon, kumusta po yung commitment natin sa Panginoon? Pag tayo po mayroong commitment sa Panginoon, makakaramdam po tayo ng saya sa paglilingkod natin. Malayo pa yung ano, gaya ng sabi ni Galito kanina, malayo pa yung linggo pero excited ka na. Kasi nandun yung commitment mo sa Panginoon. Nandun yung talagang gustong-gusto mo lagi yung gawain ng Panginoon. At ang sabi po sa 1
1 Thessalonica chapter 5 verse 16 hanggang 18. Ang sabi po diyan, sabi sa 16, magalak kayong lagi. Sa 17, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo ba ay nagagalak pa? Tayo ba ay mayroong kasiyahan pa sa puso natin sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi pag hindi na po tayo masaya, ibig sabihin yung commitment natin sa Panginoon ay hindi na po malalim. Kulang na yung ating commitment sa Panginoon. At pag naranasan mo ito, alalahanin mo, ano bang naramdaman mo at ginagawa mo noong panahon na malakas ka sa Panginoon? Noong panahon na halos ayaw mong tumigil sa Panginoon, yung panahon na halos lahat ng oras mo gusto mong ibigay sa Panginoon. Alalahanin mo yun. Ano bang dati mong ginagawa ng time na yun? At ibalik mo po yun. Yung dati mong init sa Panginoon. Yung commitment mo sa Panginoon. Ibalik natin yun. At makakaramdam ka ng saya. Hindi ka maiinip. Ang tao pong masayang naglilingkod sa Panginoon, hindi po naiinip. Laging excited sa araw ng pagpupuri sa Panginoon. Ay lagi kang masigla. Hindi ka magkakaroon ng karamdaman. Kasi alam ng Diyos, kailangan niya ako. Pupurihin niya ako sa oras na ito, palalakasin ko siya. Amen. Palalakasin ko siya kasi araw-araw ko siyang kailangan. Amen. Makakaramdam tayo ng saya. Sa buhay mag-asawa, pag ang inyong pagsasama ay yung commitment ninyo ay hindi na maayos, hindi na kayo masaya. Ang isa ayaw na sa tahanan manatili. Gusto lagi na lang malayo. Kasi hindi na kayo masaya. Wala na yung commitment ninyo sa isa't isa. Hindi mo na gustong palagi siyang kasama. Sa Lord po, makakaramdam tayo ng saya kung tayo po ang commitment natin sa Panginoon ay talagang 100%. Amen. At ang sabi diyan, ito po yung isang palatandaan, sabi sa 17, ito po yung palatandaan na mayroon kang commitment sa Panginoon. Balik mo sa 17. Palagi kayong manalangin. Pag ang tao po ay hindi na nananalangin, isang palatandaan na utay-utay nang nawawala ang commitment mo sa Panginoon. Kasi ang pananalangin, ito yung makikipag-usap natin sa Panginoon kung paano tayo mapapakinggan ng Diyos sa ating mga hinaing. At sa ating pagpapasa ng Kanyang salita, ito yung pagsasalita ng Diyos sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Ito po yung mga palatandaan na pag ikaw ay nawawala na ng gana sa pananalangin, lumiliit na po ang pananampalataya mo. At yung commitment mo sa Panginoon, utay-utay nang napapawasan. Lumiliit, nawawala na yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kasi yun po ang kailangan natin, sabi sa 18, sabi po sa verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nagpapasalamat pa ba tayo sa Panginoon? Amen. Araw-araw ba natin itong nagagawa? Nagpapasalamat pa tayo sa Panginoon? Kaya ito po yung dapat natin gawin. Sabi niya, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ito yung commitment natin sa Panginoon. Kailangan po ito ay ating maramdaman, ating maranasan. Kaya lagi ko nga naikwento yung sinasabi ko nung minsan na may isang taong gustong pumasok doon sa isang lugar na kung saan napakasaya at ang sabi doon, mga gold ang nasa loob. Ulit ang sabi ng gwardiya bago ka makapasok doon, bibigyan ka ng isang kutsara at lalagyan ng mantika. Kailangan huwag matapon yung mantika. Kaya yung tao, pumasok doon, talagang nakatutok siya doon sa mantika at paglabas niya, tinanong ng gwardiya, ano ang napakita mo sa loob? Wala. Wala akong nakitang maganda. Kasi anong makikita ko ron? Hindi ako nakatingin sa mantika, baka matapon. Sa ating pong buhay, kung minsan, yung napakaliit na problemang binigay ng mundo, doon lang tayo laging nakatuon.
Doon lang tayo laging nakatingin. At yung napakaganda, napakalawak na pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa atin. Binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng kabuhayan, binigyan tayo ng pamilya. Hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Nakatingin lang tayo dun sa bagay na napakaliit na ibinigay ng mundo. Sabi ko ngayon, isang bond paper, pag nilagyan mo ng tuldok, hindi mo na makita yung bond paper. Yung tuldok na ang nakikita mo. Sa buhay po natin, ang lagi natin nakikita, yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang tao po, ang taong galit sa kapwa niya tao, kahit anong gawing mabuti ng tao yun sa'yo, ang makikita mo doon yung mali. Halimbawa, meron akong kalaban, kahit anong ganda sinasabi niya sa akin, ang hahanapin ko doon yung mali. Ganun po tayo. Pag mahal mo ang Diyos, ang nakikita mo yung ginagawa ng Diyos. Pero pag hindi mo siya mahal, ang nakikita mo yung ginagawa ng mundo. At yung ginagawa ng Diyos sa iyo, na pag-iingat, pagliligtas, hindi mo ito napapansin. Kaya utay-utay nawawala ang commitment mo sa Panginoon. Nalalayo pa sa Diyos. Utay-utay nababawasan ang pagmamahal mo sa Panginoon. Kailangan po natin na muling ma-reconnect ang ating commitment sa Panginoon. Kaya man lagi ko sinasabi, pag tayo hindi nakakunik sa Panginoon, hindi po natin magagawa kasi wala tayong power. Gaya ng isang electric pa ito, pag ginugot ko po ito, wala na po itong may bibigay sa aking lamig kasi hindi po siya nakakunik doon sa source na pinanggagalingan. Pero pag isinaksa ko siya, magbibigay siya, meron siyang power. Tayo po, magagawa natin yung gagawin natin ayon sa kalooban ng Panginoon pag tayo nakakunik sa Panginoon. At napakahalaga po yung ating commitment sa Panginoon. Dapat kilala natin ang boses ng Diyos. Amen. Nung panahon po na si Abraham, sabi sa kanya, Abraham, ialay mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. 3 araw silang naglakad papunta ng bundok ng Moriah. At pwede pang magbago ang pag-iisip ni Abraham. Pero sa 3 araw na yun, hindi nagbago ang pag-iisip ni Abraham kasi kilala niya ang boses ng Diyos. Alam niya ang Diyos ang nagsasabi sa kanya. Alam niya ang Diyos ang nagsasabi na ialay mo sa akin ang iyong anak. Alam ni Abraham yun na hindi mamamatay si Isaac kasi pinangako ng Diyos sa kanya na ikaw ang magkakaroon ka ng maraming lahi at mamanahin mo. Magiging isang bansa ang napakalaki. Alam na ni Abraham na yun ay hindi mangyayaring mamamatay si Isaac. Kaya nung dumating siya doon, naglakad siya. At ang isinama na lang niya ay yung kanyang anak. Iniwan niya yung kanyang mga tauhan sa baba. Ang sabi ng anak niya, Tay, saan po ang ating iaalay? May dala tayong apoy, may dala tayong sundang, pero wala tayong iaalay. Sabi niya, anak, ang Diyos ang magbibigay. At pagdating doon, gumawa siya ng altar. At inihiga niya si Abraham. At nung akma ng sasaksakin, sakalang humiyaw ang anghel ng Panginoon, huwag mo siyang saktan kasi napatunayan na ng Diyos ang iyong pananampalataya sa Kanya. Tayo, ano ba? Yung gusto ng Panginoon na ialay natin sa Kanya. Ano ba yung gusto ng Panginoon para mapatunayan natin ang pagmamahal natin sa Diyos? Alam po ninyo, pag inialay mo sa Kanya ang iyong buhay, ang iyong mga ari-arian, ang lahat ng meron ka, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Lalo kang iingatan ng Panginoon. Kung gusto mo ng maraming oras sa mundong ito, magbigay ka ng time sa Panginoon. Kung gusto mo ng kayamanan, magbahagi ka ng kayamanan sa Diyos. Hindi ko po alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko na parang may special na gustong gawin ang Panginoon sa umagang ito. Lord, salamat Panginoon. Si Abraham hindi nagdalawang isip. Naialay ang kanyang anak. Naialay sa Panginoon ang kanyang anak. At doon po nakita natin, totoo siyang pinagpala ng Diyos. Baka po mayroon ang Panginoon ipinakikita sa atin. Ano ba ang dapat natin gawin para sa ating commitment sa Panginoon? Gaya ng isang taong naglalakad sa bundok, inabot ng gabi, at hindi niya alam na mayroong bangin siya ay nahulog.
at kumapit siya doon sa sanga ng kahoy at nananalangin siya, Panginoon, iligtas mo ako. Ang sabi ng Diyos, anak, bitaw. Sabi, Lord, ikaw ba yan? Bakit ako bibitaw? Mamamatay ako. Kaya magdamag siya nakakapit na halos nalay na malay, mamamatay na siya sa pagkakapit doon. Nung umaga nakita niya yung ibaba, ganyan lang pala kataas, nasa lupa na siya. Kaya pala sabi ni Lord, bitaw. Ang tagal niyang napagod, ang tagal niyang nangalay, hindi niya naintindihan, pinahirapan niya ang sarili niya sa buong pagdamag. Kapatid, baka mayroon ang Panginoong pinabibitawan na sa iyo. Baka sinasabi ng Diyos, anak, bitawan mo na yan. Para maibigay ko na sa iyo yung kapahingahan, yung pagpapala na para sa iyo. Yung mga bagay na ikaliligaya mo, yung mga bagay na para sa iyo, na nakalaan ko sa iyo. Tayo daw pong lahat ng ating mga hinihingi sa Panginoon ay nakabukas yung langit at nakatuon na sa atin. Ayaw na lang sa ating pagtanggap, saka ito babagsak sa iyo. Pero hindi mabitawan ng Panginoon kasi may kinakapitan ka pa. Alam ng Diyos, pag binitawan niya, hindi mo masasalo. Kasi nakakapit ka sa kung saan ibinigay ng mundong ito para ikaw ay sirain. Marami po tayong kalaban sa mundong ito. Na kung minsan pupunta ka na lang, biglang nag-iiba ang pakiramdam. May mga ginagamit. Kung minsan aatin ka na lang ng church, naputikan pa yung pantalon mo, hindi ka na tumulong. Kung minsan papunta ka na lang, nasa lubong mo yung hindi mo kursunada yung kanyang ngiti, hindi na ako tutulong. Yung assets na nakita mo, pagpasok mo, hindi nakangiti. Ano bang klase ito? Ayaw ko na lang. Next week na lang ako. Ay ngayon pala magbibigay ng pagpapala ang Diyos. Masasayang po. Masasayang. Huwag po natin itikom ang ating mga kamay. Huwag po natin ihawak dun sa mga bagay na hindi naman natin dapat hawakan. Kasi hindi po natin masasalo ang biyaya ng Diyos na gustong ibigay sa atin. Dapat po kilala natin ang Panginoon. At ibinigay na rin po ng Panginoon yung formula kung paano tayo magtatagumpay. At ang sabi po sa Joshua 1:8, basahin po natin yan, sabi niyan, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito, iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Pag binabasa mo ito, magiging masagana araw at matagumpay ang iyong buhay. Ibinigay ng Diyos yung formula para tayo ay maging masagana. Sa pagbabasa natin, ang Diyos ang nagtuturo sa atin at mayroon po yung kapangyarihan. Sabi ko nga, sa mundo, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita ay mananatili hanggang wakas. At itataya ko ang buhay ko kung hindi mangyari ang salita ng Diyos. Handa akong ibigay ang buhay ko kung hindi mangyayari ang salita ng Diyos. Mangyayari ang salita ng Diyos. Sabi ko nga, pag nangako ang politiko, tuwang-tuwa tayo. Punta ka doon, mayroon ngayong bigayan, 500. Mamaya na ako mag-church sa hapon. Pag ako nanalo, pagagawa ko ang kalsada ninyo, pag-aaralin ko ang mga anak ninyo, yung mga mahihirap pakakainin ko, tuwang-tuwa tayo. Pero yung pangako ng Diyos na matagal nang ibinigay, ayaw mong paniwalaan. Yung pangako ng Diyos na hawak-hawak mo na, pinakikinabangan mo na, hanggang ngayon, hindi ka pa naniniwala. Yung pangako ng Diyos, ayaw mong hawakan. At yung pangako ng tao, ang iyong pinangahawakan. Sana po yung commitment natin sa Panginoon, lalong tumibay, lalong tumatag, lalong tumibay at tumindi po ang pananampalataya natin sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kung tayo may pananampalataya sa laki ng butil ng mustasa, kahit yung bundok kaya natin palipatin doon sa dagat. At ang sabi niya, ang pagkahari ng Panginoon ay parang isang tao na nakahukay ng kayamanan, tinabunan, ibininta ang ari-arian at pinili ang bukid na yun. Sana po maging alam natin kung saan yung dapat nating panigan.
Tayo po'y inaayos ng Diyos. Kung makakakita kayo ng mga isang upuan tulad ng mga kawayan, yung bangko na ginagamit yung mga upuan ng mga, bago po yan nagiging upuan, alam po ninyo, pinuputol muna yan. Pakaputol kinakayasan, pakakayas sinusunog para makilo. Bago magiging muebles, bago mo mauupuan, ang daming pinagdadaanan. At pag nagawa ng isang bangko, pag inupuan mo, ang napakaganda naman ito. Ano kaya, sino kaya gumawa nito? Ang daming pinagdaanan. Alam po ninyo, hindi po basta ang ginagawa ng Diyos sa atin para tayo ma-prepare. Dahil alam ng Diyos, napakalaki ng potensyal natin para sa kayamanan gusto niyang ibigay. Alam ng Diyos, kailangan natin maging matuwid na tao. Kailangan natin maging makinis, maayos, para pag ibinigay niya yung pagpapala sa atin, magagamit natin ito ng tama. Hindi ito masasayang, hindi mawawala ng halaga, kasi naibigay sa tamang tao. At yun ay walang iba, kundi kayo at tayo na kanyang pangalan. Kailangan lang po natin ang commitment natin sa Panginoon. At huwag kayong mag-alala kung bakit kuminsan kayo ay may mga pinagdadaanan. Ang Diyos po ang bahala sa atin. Amen. Kaya nga yung isang bagay na pag yung nakasanayan mo ng kainin, kahit yung mga simpleng pagkain, simpleng ulam, pag gutom ka, masarap ang pakiramdam. Pero pag busog ka, hindi mo na, ay naikwento ko nung nakaraan, nung ako kumuha ng sa Robinson, kumuha ako ng license, inakot ako ng alauna doon. Pumunta ako ng Jollibee, kumain ako. Nagtataka ako kung bakit yung Jollibee, yung buto kinakain ko na. Sabi ko, ano kayang meron ngayon sa luto ng Jollibee? Baka ako, gusto ko lang tanungin yung waiter niya, baka meron kayong ibang idinagdag, bakit ang sarap? Pagkatapos kumain na alaala ko, ako pala'y walang almusal. Gutom na gutom pala ako, kaya pala halos kainin ko na ang buto. Alam po ninyo, pag gutom na gutom tayo sa presensya ng Diyos, hindi ka tatamaring magpasa. Hindi ka tatamaring mag-alami. Hindi ka tatamaring mag-attend sa kanyang activity. Kasi gutom na gutom tayo sa presensya ng Diyos. Pero pag tayo po'y hindi gutom, hindi po tayo tatamarin. Sa ating pong commitment sa Panginoon, huwag po tayo mag-alala kung tayo minsan nakaranas ng paghihina. Ang Diyos po ang magbibigay ng lakas. Ang sabi po niya sa Isaiah 40 verse 31, sabi po niya, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Maranasan po natin yan. Pag tayo po'y mayroong commitment sa Panginoon, pag tayo po'y lumalalim ang ating paglilingkod sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang pangako niya sa atin. Hindi ka manghihina, palalakasin ka ng Diyos. Amen. Iingatan ka ng Panginoon. Walang sino mang pwedeng magtagumpay sa iyo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung ako ang kakampi niyo, sino ang laban sa inyo? Tayo po ay magtatagumpay dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Gaano ba tayo kamahal ng Panginoon? Masusukat mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Ang sabi po sa awit 103 verse 11, wala dyan. Hindi, 103. Awit 103. Dito na lang kung wala yan. Ang sabi po rito, ang agwat ng lupa, langit, sukatin man ay hindi kaya. Ganyan, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Hindi po kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal na iprinipir ng Diyos sa atin, hindi po ito kayang sukatin. Kaya huwag po tayong mag-alala, huwag tayong matakot. Kung kaya kang iwan ng iyong magulang, hindi ka kayang iwan ng Diyos. May mga magulang na yan, hindi rin inaaskaso, merong ganyan. Pero ang Diyos po hindi nagkakaroon ng ganyan.
ang Panginoon po, lahat ng kanyang sinabi, kanya po itong ginagawa. Ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya ganun po kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Wala po itong katumbas. Wala po itong katulad. Kaya sa umaga po ito, meron po tayong papasahing panlumpas sa Panginoon. Mag-ibigay mo na. Mag-pray po muna tayo para sa manalangin muna. O Lord, salamat po Panginoon sa mensahe mo ngayon ng mga Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa Panginoon, dalangin ko Lord at kanilang nakinig Panginoon, magkaroon ng puwang sa kanilang mga puso Panginoon. Yung kanilang commitment Panginoon para sa iyo. Salamat Lord, pagpalain mo ang bawat isa Panginoon. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord.